Wala po akong kulang sa kanya. Opo. Si Eunice. Masasabi mo ba si Pastor Pagad, walang kulang sa'yo? Ang misis ko, madalas sabihin sa akin yan. Pag nag-away kami, sumosobra ka na. Kaya di wala akong kulang. Amen. Abira. Sabihin yan. Abira. Ito po ay para mawala po antok ninyo. Kapag ako po ay sa katotohanan lamang po, talagang inaantok na po. Ako po. Pero nabanggit ko nga kanina, ang biyaya po ng Diyos, napakahirap ipaliwanag. Napakahirap arukin. No? Kamangha-mangha ang biyaya ng Diyos. Ang kaligtasan natin ay biyaya. Biyaya po yan. Wala tayong bahagi sa ating kaligtasan. Kaya sana nga po, lahat ng ipinagagawa sa atin ng ating Panginoon, gawin po natin. Wala naman tayong ginawa sa kaligtasan natin. Ginawa lahat ng Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo. Hanggang ngayon po, ako'y minamalat pa sapagkat sa pagod po ito at puyat nang mamatay yung son-in-law ko. At ako nga po ay pina-COVID test na. Pero negative. Biyaya po ng Diyos talaga yan. Biyaya po. Kaya para hindi na po tayo kung saan makarating pa. Kunin natin mga Bibles. Okay? Yung may Bible, magbuklat pa. Yung walang Bible, wag na magbuklat. Sabi ng Panginoon, madalas mag-aaral ng Panginoon, ang mga may tainga, makinig. Dapat yung mga miyembro, para sa inyo to, dito kayo lahat sabat sa loob eh. Opo, pang-miyembro to. Hindi po ito pambisita. Sana po kung miyembro ka, dito ka sa loob. Para sa iyo to. Ito po ay napakahalagang matutunan ng bawat isa. Kami, sanay na po rito eh. Pero nagpapatuloy po kami. Sabi rito sa 2 Corinthians chapter 8 din. Yan tayo. Puro biyaya. Sabi nga ni Pablo, but by the grace of God, I am what I am. Wala na po akong maipagmamayabang, kundi biyaya na lang po ito ng Diyos. Wala po akong maipagyayabang. Opo, biyaya po ito ng Diyos. Kaya dito sa verse 1 ng chapter 8, sundan nyo ng inyong mga mata, tumayo po tayong lahat, verses 1 to 5. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. For to their power I bear record, yea, and beyond their power they were willing of themselves, praying us with much entreaty that we would receive the gift and make upon us the fellowship of the ministry of the saints. In verse 5, and this they did not as we hope, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Gusto po natin sumahatin ang biyaya ng Diyos. Pagkatapos nating maligtas, dapat ibinigay na natin itong buhay natin sa Kanya. Para namang ipagawa ng Panginoon dito sa buhay na ito, madali na pong sundin. Kung ang buhay ng bawat isa sa inyo pa rin, mahirap pong magamit ng Panginoon. Mahirap po. Isa lang sinabi ko sa Panginoon noong July 13 ng 1989 na ako'y maligtas.
Lahat ng taong natitira sa aking buhay, iyon na. 1989, July 30. 34 years na po sa July. July 30, wala po akong binawi. Sa'yo na po ito. Nung masave ako, sabi ko sa Panginoon, 50 lang, okay na sa akin. Sa Mayo po, 72 na po ako. Ang pera ng biyaya ng Diyos talaga sa aking buhay. Lord, pwede na po ako, 50, okay na. Mag-72 na po ako. Biyaya po ng Panginoon. Ito po ang katotohanan. Humahaba ang buhay ng isang tao pag siya'y patuloy na nagagamit ng ating Panginoon. Kung hindi ka magamit ng Panginoon, mauna ka pa sa akin. Oo. Kaya pag sinabi mong save ka, Lord, sa'yo ng buhay ko. Gamitin mo, Panginoon. Simple lang. Binigay niya ang buhay niya para sa akin. Bigay ko rin ang buhay ko para sa akin. Wala nang paligoy-ligoy. Kaya hinihimo, ipinamamanig ni San Pablo sa Romans 12:1. Ang sabi niya ron, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. Sabi ng Panginoon, kahit lolo, lola, halika kayo. Lo, I am with you always, even unto the end of the world. Lolo, lola, I am with you always, even unto the end of the world. Pag nasa tayo, bigay na natin ang buhay natin sa Panginoon. Pag na po natin iantala yan, sa'yo na to, Panginoon. Binanggit na ni Pastor Fred kanina, I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. Si Kristo na lang makita sa atin. Hindi na yung ako, yung dati ba? Pakikita natin ang grace ng Diyos dito sa ating mensahe ito. Isang mahirap na iglesia, pero ang biyaya ng Diyos, mahirap na mahirap to, hindi basta mahirap. Kung yung mahirap sa atin, isang kahig, isang tuka, ito nakatatlong kahig bago maka-isang tuka. Ito po kalagayan ito. Hirap na hirap ito. At hindi lang matindi, persecution. Talagang kung titingnan natin, talagang matutulad tayo kay Pablo, naaawa si Pablo. Pero dahil may biyaya ang Diyos, hindi naging kawawa ang Macedonian churches. Ang bawat churches na dinadaluyan ng biyaya ng ating Panginoon, kailanman hindi maging kawawa. Opo, hindi po maging kawawa yan. Ang tingin natin tayo pagka walang maraming miyembro, walang maraming sasakyan na kaparada, kahirap pa namin. Pag nandyan ang biyaya ng Diyos, wala pong mahirap na mananampalataya. Wala po. Manalangin po tayo, dakilang Diyos, Ama namin makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pribilehyo na ako po muling mapagkatiwalaan. Bagamat hindi ko kilala ang pastor na ito, Ama, pero siya'y nagtiwala po sa akin. Salamat po sa kanyang leadership, Ama, at sa kanyang may bahay. I-bless mo po ang iglesyang ito, Ama. At tunay nga po sa mga mensahe, marinig pa at narinig na, naway hindi po ito makalimutan, Ama.
Patuloy mo ito ipaalala sa kanila sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. At tunay nga po, hindi lamang ngayong araw na ito, gagampanan ito, kundi araw-araw na sila'y nabubuhay. Lalo na po, bukas, gagawa po sila ng commitment. Panalangin ko, tunay nga po, bigyan mo pong katagumpayan ito at mag-increase ang kanilang pananampalataya. Ipakita mo sa iglesyang ito ang iyong biyaya, Ama, upang ang bawat isang miyembro ng iglesyang ito mahamon naman na tunay nga po manatiling nagtatapat sa paggawa ng commitment para sa iyong mission. Mangusap ka, Ama. Turuan mo kami, bawat isa sa amin, maging ang mga kamanggagawa, pastor at missionary. Tulungan mo po sila na sa pagbalik nila sa kanilang mga iglesia, sila po ay magsimula na po ng mga aral na ito sa kanilang mga miyembro. Pagpalain mo ang mensahe, pagpalain ang oras, pagpalain mo ang bawat isa. Pinupuri kita, pinasasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aking mga panalangin. Amen at amen. Magsiupo po kayo. Magkwento muna tayo dito sa patungkol sa Macedonian believer. Macedonian believers, generous giving. Generous giving. The kind of giving which the Macedonians did is not normal. Ang ginawa ng Macedonian, mga mananampalataya sa Macedonia, hindi po normal ang kanilang pagbibigay. Mahirap na nga eh. It is not just human giving. It is prompted by sometimes far beyond anything that you can find in the noble character of the human heart made in the image of God. Ito po yan. Hindi normal na pagbibigay ito. Parang ibig sabihin, hindi ka paniwala eh. Pero naisulat po sa aklat ng Panginoon. Nagampanan nila ito sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon, katulad dun sa verse 1. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. In verse 2, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Gusto ba nyo maging katulad dito na Macedonian churches? Kung kayo'y saved, hayaan ninyong Lord, dumaloy nawa ang biyaya mo sa aking buhay. Alam po ninyo, sa mga mapagmalaki, hindi naman dadaloy ang biyaya ng Diyos. Manatili po tayo sa ibaba. Wala tayong ipagyayabang kundi grace lang ng Diyos. Ipakita natin ang grace ng Diyos sumaatin. Hindi po pwede. Puro yabang na lang tayo. Ayan na nga yung nangyayari sa ating panahon. Hindi na magkasundo dahil sa kayabangan ng bawat isa. Hindi na magkasundo. Naglalaban-laban pa. Pero ang Panginoon iisa lang. Matupad ang Great Commission. Kaya maraming nagsasabi kay mga Baptist, magulo. Magulo kayo mga Baptist. Kayo, nagtatalo-talo. Halatang walang grace ang Diyos. Diba pag walang pagtatalo-talo, makikita natin na pagdaloy ng biyaya ng ating Panginoon. Sana wag kayong magalit sa akin. Sinasabi ko lang po ang salita ng Diyos. Nakakalungkot po. Itinatag ng Diyos ang kanyang iglesia para ataasan, ibigay ang atas ang Great Commission.
Ito, kung tinuturing natin, lokal na iglesia to ng Panginoon. Ang prioridad dito, mission. Mission po. Narinig ko ba? Baka sinabi ni Pastor Fred, tunay nga po kami walang support eh. Nabuhay kami nang walang suporta. Ay, 2 years pala yung simbahan namin, pinasasara. 1998, pinasasara ng tao. Ang sabi ko, Diyos ang tumawag sa akin, tao magpapastra. Ikato pa lahat ng suporta. Kato. Nakuha ko sa 200 per week, 1998. 3 anak ko, kulehi. Ayun buhay. Pag tinawag tayo, faithful is He that calleth you. Who also will do it. Who also will do it. Yung tumawag na matapat sa kanyang lingkod. Hindi po tayo gagawa. Siyang gagawa. Yung tumawag na matapat sa kanyang lingkod. Huwag po tayo ang gumawa. Hayaan natin ang Diyos ang gumawa sa atin. Siya tumawag eh. Di ba yung nakalagay sa 1 Thessalonians 5:24? Pakilagay nga, ma'am. Huwag tayong makialam, tinawag lang tayo eh. Amen. Huwag tayong makialam. Tinawag lang po tayo, hindi atin ang ministry. Doon sa tumawag yan. Faithful is He. Ito. Faithful is He. Kala ko dito. Wala pa. Hinahanap na. Naligaw yung So, isipin ninyo yan. Matapat siya na tumawag sa iyo. Matapat. Pag natin pakialaman, pangunahan na tayong gumawa. Hayaan natin siya ang gumawa. Gumawa. Kaya kumisan nakakalungkot po. Tayo kumisan nagdadala eh. Nagdadala. Alisin na po natin yan. Lumagay tayo sa kalagayan ni John the Baptist. He must increase, but I must decrease. That no flesh should glory in His presence. 1 Corinthians 1:29. Ano naman tayo may pagyayabang pagharap natin sa Panginoon eh. Ano ka? Doktor. Ikaw, Bishop. Ikaw, Ruben. Bishop po. Bishop lang po. Ganun lang po kasimple. Harap tayo, isa-isa. Ano ipagyayabang ko sa Panginoon? Lord, ligtas lang ako sa biyaya mo. Minsan hindi tayo natatakot na harap tayo sa ating Panginoon. Puro tayo yabang. Pagyabang natin ang Panginoong Jesucristo lang. Yung biyaya niya, dumaloy pa sa atin. Kasi masabi sa James, but He giveth more grace. More grace. God resisted the proud, but giveth grace to the humble. Isipin niyo yan. More grace gustong ibigay ng Diyos. Pero dadapo lang sa nasa ibaba. Hindi po dadapo sa nagmamalaki, nagmamataas. Ay nyo ito, walang laman. Wala itong laman. Buksan nyo, tubig laman ito eh. Huwag natin ipagmalaki ito. Sinira ito ng kasalanan. Magkakaroon lang ito ng kaalaman kung lalagyan natin ng salita ng Diyos. Yan lang.
Pero kung hindi natin papalitan ito ng salita ng Diyos, walang alam to. Walang alam. Pag tayo mag-alam-alaman ba? Pag tayo magmalaki na marami tayong alam. Sabi nga ni Pastor, yung kahit matanda na tayo, marami pa tayong matututunan. Dahil hindi naman nauubos ang turo ng Bible. Para bang nalaman mo lang save ka, okay na sa'yo. Ayabang na, save na. Hindi, alamin mo pa. Gustong ipagawa ng Panginoon sa buhay mo. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Nakikinig yung save, amen? Kilala ni Kristo dahil sa pagsunod. Yung verse 26, maliwanag po, but ye believe not. As I have said unto you, my sheep hear my voice. Kung talagang tupa ka, nakikinig ka. Kilala ka niya ng Panginoong Jesucristo. Sumusunod. Pag sinabi natin save tayo, yan lang, nakikinig, sumusunod. Wala na pong iba. Tatakabay na save. Matagal, Mapapila nag-iisip pa. Save ako. Save ako. Nakikinig at sumusunod ng save. Para maunawaan natin. Hindi ba? Basta ako tumanggap, save ako. Wala akong magagawa kung yan ang natutunan mo. Irespeto ko yan. Pero pa sinabi rito, it is prompted by the work of the grace of God in the heart of transformed personal sensitivity to new life, longing for godly things, loving heaven more than earth, desiring to fulfill kingdom purposes. That's what behind this giving. Saving grace, sanctifying grace. Wala na yung pananaw niya sa mga bagay na temporal. Ang pananaw ng isang tunay na naligtas sa mga bagay na eternal. Ang mahalaga, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. 2 Corinthians 4:18. Napakaliwanag. Tingnan po natin ang mga bagay na eternal. As ye have been risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. Colossians 3:1 and 2. Mga minamahal, napakaliwanag po ng sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi po tayo iniligtas ng Diyos para sa mga bagay na temporal. Iniligtas tayo ng Panginoon para sa mga bagay na eternal. Hindi na po sa mga bagay na temporal. Huwag na natin pong pag-interesan yan. Opo. Tiyak naman, nakasulat na eh. Masusunog yan. Di ba? Sinabi na sa 2 Peter chapter 3, wala yan. Ang kaluluwa po, tandaan natin, ang pinarito ni Kristo, kaluluwa lang. Bukod doon, wala na po. Wala na. Kaluluwa lang. Kanya mga luluwa po kayo. Mag-akay tayo ng kaluluwa habang may pagkakataon. I must work the works of Him
that sent me while it is day. The night cometh when no man can work. Darating ng gabi, wala na magtrabaho. Habang tayo malakas pa, mga luluwa po tayo. Wish ye not that I must be about my Father's business. Isa lang ang business ko, kaluluwa. Wala na po akong business. Kaluluwa lang ang mahalaga. Yun lang ang mahalaga kay Kristo. Para ba sa inyo, hindi mahalaga yung kaluluwa nyo kay Kristo? Tingnan po natin, pinarito ni Kristo. Ay, gustong-gusto ko, iniwan niya 99 para ako'y hanapin niya. At ako'y nasumpungan July 13 no 1989. Nung ako'y 38 taong gulang na. 38-year-old nung masibaw. Pero praise the Lord. Sumagana pa ang biyaya ng Diyos sa aking buhay. Kaya 38-year-old. Wasak na buhay. Wala nang kapag-pag-asa. Pero nasumpungan ng Panginoong Jesucristo. Ito ang binago. Sabi ko, kung sino man unawa ng grace ng Diyos, tingnan po ninyo ako. Tingnan po ninyo ako. Grace po ito ng Diyos. Ikatlong paragraph, the transformation, for example, that comes to believers and causes them to seek first the kingdom and let everything else go. The transformation on things above and not on things on earth. The transformation that leads us to love God and not the world. And be not conformed to this world. But be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is the good, acceptable, and perfect will of God. Ito po, be ye transformed. Be not conformed, but be ye transformed. Pag tayo tumula, makitulad ba? Dito sa sanlibutan, unahan. Sana matutunan natin. Kay Pastor Estipora, natutunan ko kung may number 1, number 2 na lang ako. Kung may number 2, number 3 na lang ako. Kung may number 3, number 4 na lang ako. Huwag na natin naasahin na nasa unahan tayo, big shot tayo. Hindi po. Wala pong big shot kundi si Jesus lang. Wala pong reverend kundi si Jesus lang. Isa lang. Wala na pong iba. Reverend ka ba? Kasi may titulo pa tayo. Si Kristo, walang titulo. Si Paul, walang titulo. Prisoner, servant. Dito, gusto, bishop. Doktor, hindi naman doktor. Gusto ka tawagin doktor. Ayaw matawag na servant. Si Jesus Christ, servant. Servant of servants. Right. Hinugasan niya pa ng kanyang mga servant. Servant of servants. Bakit tayo kailangan pa umeri natin? Ha? Gusto natin umeri pa. Ha? Gusto natin, gusto mo umeri ka? Hindi ka na bumaba. Sabi niya, gusto mo maranasan yan? Sige pa. Isang araw nandiyan ka, nakapiting ka dyan. Lumulutang ka rin. Fourth paragraph, the transformation that causes us to hunger and thirst after righteousness and godliness. The transformation that makes us long for the Word of God and obedience and to follow the leading of the Spirit. Those are all the effects of grace. Grace po lahat yan. Na sana'y maranasan natin sa ating mga buhay. Hindi yung alam natin, save lang tayo. Pag ako'y namatay, pupunta ako ng langit.
Alam mo, pag sumablay ka sa langit, hindi ka sasablay sa impyerno. Kaya tiyakin mo, langit ka. Yan. Sabi na save ka. Tiyakin mo. Introduction lang yun. Ito ang mensahe. The grace of giving. Mabilis lang. Everyone could give. Sino pagsabi, ay wala akong maibigay. Bawat isa kaya pong magbigay. Bawat isa. The afflicted, the poor Macedonian believers, the affluent, yung mayamang Corinthian believers. Pwede. Hindi pwede yung hindi ako pwede. Yun na atin eh. At lahat inihingi ng Panginoon kahit yan lang ang pera mo. Ha? Wala naman ako. Hindi ako marunong magsalita. Pautal-utal ako. Sabi ng Panginoon kay Moses, ano yan nasa kamay mo? Kung ano meron tayo, kami paggamit natin sa Panginoon. Amen? Hindi pinagdadamot natin. Ha? Amen ba? Amen. Meron tayo eh. Ayaw lang natin ipagamit. Marami tayong nakikita excuses. Ang pakinggan natin yung utos. Yung utos po mahalaga. Huwag tayong sumablay sa utos. Pag utos, sundin. Huwag nating questionin. Sundin. Huwag nating, yung sabi nga, pagka period, huwag natin lagyan question mark. Tinuldukan na ng Diyos, nilalagyan natin question. Mami naman. Sana po maunawaan natin. Ito po ang katotohanan. Lahat po tayo na nagsabing save, pwede magbigay. Amen. Pwede. Hindi po, wala pong makapagsasabi, hindi ko kaya. Simula sa kaligtasan, may grace po ang Diyos natin. For by grace that He is saved. May grace na kagad eh. Amen. May grace na eh. Hayaan natin yung grace na yun ang sa atin ay kumuha. Kung hindi natin naangkinin ang grace na yan, katulad ng sinasabi ko, kung gusto mo maunawaan ng grace, tingnan mo na lang ako. Yan ang grace. Grace yan. Grace na lang na yung gusto. Wala na pong iba. Number 1, willingness to give. Willingness to give. Yung verse 3, tingnan natin. For to their power, I bear record, yea, and beyond their power, they were willing of themselves. Higit pa. Hinigitan pa nila yung kakayanan nila. Kahit pala mahirap. Kahit pala isang tuka. Kaya palang higitan yan. Ha? May personal desire. Kung walang desire, wala talagang magagawa. Ha? Lahat tayo may desire. Kaya lang mali desire natin. Ang bagay ng mundo. Gusto ko pang madagdagan. Pero para sa Panginoon, doon tayo kulang ng desire. Desire. What we have doesn't matter if we don't have the will to give. Ano ba yung meron tayo? Walang kabuluhan yan kung ayaw nating magbigay. But God can provide what we don't have if we have the will to give. Will po yan. Ha? Kung wala tayong will para magbigay, hanggang doon na lang tayo. Ha? Ay, ayoko niyan.
Sumalakay na naman daw. Si pastor, sumalakay na naman. Ha? Kung wala tayong will, talagang wala tayong gagawin. Kanya nga tayo binigyan ng will ng Panginoon. Kaya lang kuminsan yung will natin sa mali. Mali. Ayaw natin yung will ng Diyos sa buhay natin. Yun ang nagpapahirap eh. Hindi maganap ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Ang Panginoon Jesucristo, nevertheless, not my will, but thine be done. Thine be done. Hindi na yung gusto ko. Panginoon, yung gusto mo na lang ang gagawin ko. Bakit tayo may missions conferences? Kung pagkatapos nito, wala na gagawin. Kaya tayo may missions conferences. Kanya tayo nag-iimbita ng mga speakers. Kanya tayo nag-iimbita ng mga missionaries, pastors. Para magkatulong-tulong po tayo. Sa pagsulong. Hindi pagkontra. Ay, inimbitahan ako ni pastor. Kukontrahin ko yan. Basta may matanggap akong groceries ba? Ay! Pabira. Hindi pala ako pwedeng umalis dito. Pabira. Di ba may grocery? Ako hindi ko tatanggapin ng groceries o hindi ko gagawin ito sa amin buhay. Tama? Simulan natin. Kami mga taga-Bama. Bama kami. Pagsimula ng gawain, may mission na kami. Kahit wala pang missions conference. Nagsusuporta na kami na mga kamanggagawa. Hindi na namin inintay pa na kami ay turuan. Kasi naturuan na kami sa Lalome. Yung aming mission giving, tatanungin namin si Pastor Esteponan. Pastor, yung bang mission giving namin, dito ko pa ibibigay? Hindi, doon na sa inyo. Dali mo yan. So, ganun po. Tuloy-tuloy na po yun. Kaya pinagpala po. Pag ginawa natin ang kalooban ng Diyos, pagpapalain. Hindi tayo manghingi kahit kanino, umasa kahit kanino. Turo sa amin ni Pastor Brown, huwag kayo pupunta Amerika. Yung Diyos ng Amerika, Diyos din ng Pilipino. Halos lahat ng Bama, meron ng property ito, 1,000 square meter. Di ba? 1,000. Kaya ihulugan pa, no? Sa'yo na yun. I-claim mo na yun. Sabihin. Meron kami mga building, may lote. Wala naman kami Amerika. Sabi nga ni King David, binanggat na rin Pastor Freddy. Ako'y naging bata. Ngayon ako'y matanda na. Wala akong nakitang matuwid na pinabayaan ng Diyos. Hindi ang kanyang mga anak nanghihingi ng tinapay. 28 years po kami sa Plaridel. Wala po akong utang. Utang! Wala po. Oh no man, anything. 28 years. Wala po kakatok sa bahay namin. Pastor, yung utang mo. Wala po. Opo. Kung ikaw mananampalataya, pagbayad ka ng utang, huwag ka nang mangutang. Ha? Huwag ka mangutang. May Diyos ka. Ba't mangungutang ka? Kung kilala mo ang Diyos, sa Kanya ka humingi. Hindi. Kay Bombay, si 5'6" ba?
Nag-print sa amin si Anwar. Zesan, ano ka ba, 5'6"? Sabi, hindi, Pastor. Hindi ako Bombay. Pakistani ako. Ayan. Kaya, hindi ko naman makakilala mga misyonero. Oh. Nabinggit din yan, no? Pastor Freddy, 40, sinuporta na. Kami rin. O, hindi payabangan yun. Pinakikita namin ang biyaya ng Diyos. Ha? Biyaya ng Diyos. Pakita natin may biyaya ng Diyos sa ating lokal na iglesia. Sandali lamang po, hindi COVID yan. Ayan. No one is exempted to give. No one is exempted to give. We have an example how to give. Macedonian believer. Hindi sila gumawa ng excuse. Alam mo, Paul, under persecution kami. Tsaka, isang beses na lang kami kumakain, isang araw. Maawa ka naman sa amin, Paul. Hindi. Pinipilit nilang ibigay. Ha? Pinipilit nilang ibigay. Tanggapin mo to, Paul. Sana ganun lahat ng miyembro, no? Ano sa amin? Sa amin, mga construction worker din. Makakapalampalad mo. Pag kumamay sa miyembro, miyembro doon sa speaker, may palaman mo. Tapos sasabihin ng speaker, Pastor, they gave it to me. Sa'yo yan. Hindi kay pastor yan. Sa'yo binigay. Alam mo, mga construction worker yan ako. Talagang makalyo palan. Makakalyo. Pero naturuan yun. Magbigay na magbigay. Iyon ay biyaya ng Diyos. Biyaya. Pastor Amin, kasama pa ba kami sa top 20? Kasama pa kami sa top 20. Pampira. 38 commitments, top 20. Biyaya ng Diyos. Kaya marami nag-iimbita sa akin, kala mayaman kami. Yan sa amin, sa Plaridel, ni isang sasakyan na gulong wala kami. Kala mayaman kami. Hindi po kami mayaman. Ang Diyos namin ang mayaman. Opo. Kaya hanggang ngayon naglalakad ako sa Plaridel. 28 years. Ito, silver and gold, di ba inan? Only rubber band. Ito ang buhay namin. Ito lang ba buhay namin? Pumunta ako ng Plaridel, isang talata lang ang dala ko. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he hath said, I will never leave you, nor forsake you. Hanggang ngayon, hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Hindi masama meron kayo niyan. Huwag naman yung yakapin. Hindi masama yun. Pero para sa akin, tama na ang buhay na ito. Ang gusto ko makita sa akin, ang biyaya ng Diyos. Hindi po yung sasakyan. Hindi po yun. Okay ng buhay ko. Mayaman na ako dahil kay Kristo. At ang yaman ko, tunay na kayamanan. Ang Panginoong Kristo. Wala na po akong ibang yaman. Wala na. Mamamatay po ako. Sunugin man ninyong katawan ko. Hindi mag-amoy pera.
Opo. Ha? Hindi po. Baka umover na ako, hindi ko na itutuloy. 2 pahina pa ito eh. Salamat po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Baka mauwi ko yan, ha? Salamat po, salamat po. Kaya po, Pastor? Kaya. Bawal tumalon. Are you blessed? Alam niyo po, Pastor Ruben, ano po ay lagi ko po kayong ginagawang illustrations dito po sa church pag tinuturuan ko po ang mga kapatiran magbigay. 38 commitments. Ano po? Nasa top 20 supporters sa ABC. Grabing pananampalataya. Praise the Lord for that. Sabi ko po sa mga members namin, kila Pastor Ruben, 38 commitments. Kailan ba yung nag-commit sa atin? Salamat mga members, kung narinig po ninyo yan, ano? Ang gandang patotoo kung paano ang kailang faith at ang biyaya po ng Panginoon. Salamat po sa Diyos. Salamat po Pastor Ruben sa challenge po, sa blessing po ng inyong mensahe ngayong hapon. Mamaya po tayo magkakaroon ng kabuang invitation mga kapatid. So marahil mga kapatid, nandito tayo sa atin pong Second World Missions Conference na pag-uusapan po natin yung pagbibigayan, pag-send out missions, and pag-organize isang gawain, whether local or foreign. And one of the thing na in-impress po sa akin ng Panginoon ay kadalasan hindi natin na pag-uusapan ay ang finances, mga kapatid. And part of the program that we have is ito po bago tayo magkaroon ng 20-minute break, dahil naghanda po yung mga kapatiran ng snacks and coffee, ay dito muna tayo sa mission or mission presentation mga kapatid. You know, pinag-uusapan natin ang missions, and one of the questions that every pastors and churches ask, how? When to start? How to start? Ano po? Kaya nga po bukas, magkakaroon pa po kami, kasama po yung mga kapatiran po namin, with Pastor Ramil Olalia, ano po, Sunday School and Sunday Morning Worship Service. Gusto po namin mag-increase ang aming pong faith pagdating po sa pagbibigayang misyon. Ano po? Nanonood po ako madalas, Pastor Ramil, ano po, ng preaching, ano, sinasabihan po ni Pastor Gilbert Toquero, no siya po yung nandito pa, sa church din po la Pastor Luciano Layola, na ang missions giving, or we called it faith promise, ay hindi po dapat gamitin sa local. Missions lang yan purely. Mission, ano po? Kaya po, natutunan po namin yun, ano po? And tinuturo ko po sa mga members po, yung prinsipyo po na yan, that our faith promise giving, hindi natin pwedeng gamitin sa building, hindi natin pwedeng gamitin sa church vehicle commitment, bagamat ngayon taon po ay nagpipray po kami sa amin pong church vehicle commitment mga kapatid. But we will not use the missions money or the faith promise to vehicle and to church building commitment, but purely missions. Palabas. Palabas po. Natutunan ko po yun, ano po, nung yung last preaching po ni Pastor Gilbert, ano po, kila Pastor Luciano, ano po, nung huling narinig ko po siya mag-preach. Missions money, ano po. And what we are doing, ano po, for reference, ano po, sa mga pastors, ano po, ay hindi ko po sinasabing gayahin po ninyo. This is just for reference, for a pattern, ano, for example, that what we are doing is we have tithes and offerings, faith promise, and other commitments, mga kapatid. But faith promise, as what I've said, missions, ano po. So, hindi ko didiscuss iba, faith promise lang po tayo, mga kapatid. Missions, ano. Nag-commit po kami last year, at alam niyo mga kapatid, ay sa biyaya po ng Panginoon, hindi man po ganun kalakihan, ano po. Pero pinagpapatuloy po namin yung amin pong missions giving. At salamat po sa Diyos, at pinagkatiwalaan po kami sa church ng accountant, ano po, andyan po si Sister Ruth
Dalawa po accountant po namin, si Brother Renz at saka po Sister Ruth, Sister Carmen, yung amin pong secretary. And before po mag-20, nagpapadala po sila, 13 pa lamang po hanggang 15 ng buwan, ipinapadala na po nila sa any bank account ng Asia Baptist Clearing House. Kasabay po niyan ay mag-i-email po sila na po yung nag-i-email ng mga desired missionaries na susuportahan. As of now, ay alam ko po na hindi man to ganun karami. We are supporting 55 and we are targeting to at least exceed to 100 missionaries after po ng amin pong commitment po bukas. We are now on our 55 missionaries. Dahil po sabi ko, ako po ay nahiya sa Panginoon. Dahil alam niyo po, ang akin pong natapos po sa Bethany ay Bible College. Kumuha po ako ng 2 years Bachelor's of Arts major in missions. Pero yung mga panahon na kinukulang po kami, nadidelay kami ng 2 months, ng 3 months, sabi ko, Lord, parang hindi nangyayari kung yung purpose kung bakit mo ako inalaw mag-aral ng missions. Parang hindi ko na-apply yung mga tinuro sa akin na aking mga teachers sa Bible School, especially kay Pastor Nable sa amin pong subject na missions. Kaya sabi ko sa church, natapos natin yung atin pong church building. Napagawa natin dito may nabibili tayo, pero bakit tayo kinukulang sa missions? We need to revive each and every one of us sa pagbibigayang mission. At nagkaroon po kami last year ng commitment, and by the grace of God, they are enjoying giving in missions. And tomorrow, you pray for us that we may increase our faith in missions by the grace of God, mga kapatid. So, kung pupunta po kayo sa page ng ABC, meron po sila dong Gmail or email. Meron din silang bank account. Nag-send po kayo before 15, before tayo mag-World Missions. Ay na-send na po ni Sister Ruth yung amin pong support for the month of March. At may mga idadagdag po kami for the month of April, mga kapatid. At may mga sinusuportahan din po kami sa biyaya ng Panginoon ng mga local. Kapag malapit po sa amin, within 1 year, whole year support na po namin, mga kapatid. Pag malapit lang po. At sa amin po mga foreign, consistently, monthly, And by the grace of God, kami po ay 31 years. Nung una po na kami ay nagbibigay talagang, I will be honest with you with all transparency, ang aming missions giving ay 5,000 monthly. From the time na kami po ay nag-i-start, 13 missionaries. Last year, sabi ko sa church, iba sa atin, pinagpala na, naging professionals na, nakagraduate na iba sa atin. May na-accomplish tayo sa biyaya ng Panginoon. We should increase our faith. It's not healthy na tayo po ay pa-decrease. Dapat po pataas, mga kapatid. Pagkatapos po mag-pray si Pastor Nable during our World Missions Conference, may mga nag-commit, nagkaroon kami renewal of commitment. Si Pastor Froy po ang aming speaker. From 5,000, in-increase po ng Diyos ng 100%. Di lang po. As of now, ang aming po monthly na binibigay, na pumapasok po sa missions giving, sinasama na po namin yung local, mga kapatid, ay nasa 25 to 30. By the grace of God. At bukas, sabi namin, gusto pa namin i-increase. Alam po na matagal na po kami in church, and we are guilty of that. As being na 31 years, we are being guilty. Salamat nga po na sila Pastor Leola, mission pa lang, meron na silang World Missions Conference, at nahahamon po kami. At gusto po namin i-take yung challenge, not to uplift ourselves, but for the glory of God and for the world missions and for the Great Commission, mga kapatid. Kaya sabi ko po sa church, hindi natin gagastusin yan purely for missions. Kaya mga kapatid, you pray for us. We are targeting hundreds missionaries. At sa biyaya ng Panginoon ay kaya po yan. Amen. Now, yun po yung amin pong ginagawa po rito, mga kapatid. Now, andyan po ba si Preacher Eli? Sa biyaya po ng Panginoon, yan, si Preacher Eli. Kanina, naka-t-shirt po siya. Nagdudugo po pala ang kanyang ilong, dahil sinundo po niya yung kanyang mga kapatiran sa Sitio Bobon. Nag-start po kami ng gawain sa boundary po ng San Jose o Muñoz, halos Santo Tomas, Barangay Santo Tomas, last June 14. At
Si Preacher Eli po ang naging instrumental, ano po. Alam niyo po, before ay nagkaroon po kami ng mga mission work, isa po sa Karanglan at isa po sa Lupao, na hindi po nag-materialize. At ngayon nakapag-start po ulit kami sa Santo Tomas. Almost mag-1 year na po kami sa June 14. Ano po, ang amin pong service ay Friday ng hapon. At salamat sa Diyos dahil si Preacher Eli may desire na gusto niya ma-reach yung mga kamag-anak po niya roon. At ang amin pong ginagamit po na lugar ay yung kanila pong, tama ba Brad, ancestral house. Yung bahay po ng kanilang magulang. At doon po kami sa gilid, ano po, mayroon lang konting space po roon. Yung mga, lahat ng mga pinagpapalitan ng church, doon namin dinadala, yung mga dating upuan, ano po, yung mga hymn. At sabi ko nga po kay Preacher Eli, pag pinagkalooban tayo lahat ng, at nagpalit tayo na sound system, doon din natin ilalagay lahat, ano po, biyaya po ng Panginoon. Pwede po ba tumayo yung atin pong outreach sa Sitio Bobon, Santo Tomas, ano po? Okay, kami po doon ay pag Friday, meron po kaming approximately na po 12 to 15. Minsan ay sinasama ko po yung mga preachers. Umiikot po kami. Minsan si Preacher Noriel na nag-preach po ron. Ako, si Preacher Eli, saka po si Preacher Rojan. But the one who had been instrumental there is Preacher Eli Capili, mga kapatid. Kaya nga po, salamat po sa Diyos nawa. Magpatuloy po ang ating mga kapatiran sa Chubabon. Masaya naman po kayo na tayo pa may gawain doon. Amen. Masaya po sa praise the Lord for that. Salamat po Preacher Eli sa desire mo. Ano po? Kaya sabi ko nga po sa mga men, I'm encouraging them to start preaching. Ano po? And I'm training them na matutong tumayo, mag-win ng kaluluwa, mag-preach dahil mga kapatid sa Panginoon, yan ang kalooban po ng Panginoon. Amen? Okay po, hindi na po tayo magtatagal. Magkakaroon po tayo ng 10 to 15 minutes break. Balik po tayo dito for our last speaker for this afternoon. Okay po, Preacher Noriel? Yan, so tayo po ay magkakaroon ng 15 to 20 minutes break. So, ang oras po natin ngayon is, sabi natin 5:10. So, babalik po tayo dito. Ganito po ang magiging sistema po natin. So, pastors and missionaries, kasama po yung pastor's wife. Dito na lang po tayo sa loob. Lalabas po yung tayong lahat, maliban po sa pastors, missionaries, and pastor's wife. Punta po tayo sa labas para naman po tayo ay matagtag. Yan, kanina pa po tayo nakatayo. At doon po yung ating merienda. Yan, so pumila po tayo doon sa labas at mayroon po mag-a-assist doon na mga members po ng Salsa City Bible Baptist Church. So sa mga, yan, pwede na po tayong lumabas. At mag-start po tayo 5:30. Mahiwan po yung mga pastors and missionaries and pastors wife po. So enjoy po natin yung simpleng handa ng Salsa City Bible Baptist Church.